We start asking questions directed to the 18 former soldiers. Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few, 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong bayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Ganyan kagaling pag abogado. O umpisa pa lang, mali na si Baligod, abogado rin yan. Ha? Nandito po kami, unang-una sa lahat dahil galit po kami sa magnanakaw. Sabi ni Marcoleta, masungit yan eh. Parang yan yung lolo mo na ano eh. Yung lolo mo na hindi na tinitigasan eh. Mainit na ulo niyan. Oo. Yung mga matatanda na hindi na tumatayo si Manoy, ganyan, mainit lagi ulo niya, umaga pa lang, galit na yan. Hoy, saan ka pupunta? Ang aga-aga, lumalabas ka na. Pero pagkagabi ka naman lumabas, saan ka pupunta? Gabi na, lalabas ka pa. Ganyan yan. Yung mga lolo natin na wala na, pundido na. Oh, ganyan kasungit. Di ko nasasabing pundido na si Marcoleta, ha? Loyal yan sa asawa niya, hindi katulad ng mga tulpo. Hindi katulad ng mga tulpo, mag-aasawa ng pangit na may pera, tapos maghahanap ng babae. Di umano. Di kita niyo yung asawa ni Rapi Tulpo. Ang ina, ganun kasi talaga mukha ng asawa mo. Sabi ko sa'yo, pagkakasal niyo, bukas na bukas, iba na gusto mong ka-honeymoon eh. Di ba ikaw nga sa sarili mo, banas na banas ka. Pag tingin mo sa salamin, putang inang pangit ko. Araw-araw nakikita mo yung mukha mo sa salamin, pangit ka na. Putya, pag tingin mo sa tabi mo, pag katabi mo sa kama, ganun pa itsura. Yan, para ka na, pero marami naman pera. O, bilang ka naman maganda sapatos, maganda damit, maganda sasakyan, gastos dito, gastos dyan. Pero putyang ina, araw-araw doon ka uuwi sa mukha na yun. Naiintindihan ko na rin si Rapi Tulpo. Tama yung mga anak. Tainay niyan. Lahat ng mga mayayaman, pag nagkaanak, ang gaganda. Puta, ito, nagkaanak, mas pangit pa sa kanila eh. Walang hiya kayo. Oo, wag na kayong mag-anak ha. Nagkakalat pa yung mga lahi nyo. Dami ng pangit sa Pilipinas, dinadagdagan nyo pa. Walang hiya kayo. Dapat pagka ganyan mga itsura nyo, naghahanap kayo asawa, apam. Di ba? Kung halimbawa, anak mo, pangit na babae, o sinabihan mo nung anak, huwag ka maghanap ng lalaki, kahit gano'n ka pogi, basta Pilipino, putangin ng yan, hindi gaganda lahi mo. Kasi sa sobrang pangit mo, kailangan ng asawa mo kano. Kahit yung pinapangit na kano, basta kano, para kahit man lang paano, matangos ilong, blue eyes, ganyan. Maganda kang balat, puti. Okay, sa naman po siyang inang yan. Kahit si Dominic Ochoa pa asawahin mo, pucha, pangit ng mukha mo, mas lamang yung pangit eh. Kaya mag-asawa kayo. Kayo ay mga anak ninyo mga pangit ha. Sabihin nyo, hoy mga anak, puchang ina, gawin mo lahat para magkaasawa ka ng Amerikano ha. Amerikano, Australiano, Briton, basta blue eyes. Huwag ka mag-aasawa ng Pinoy kasi kahit gaano ka poging Pinoy na pangasawa, basta Pinoy na Pinoy yan, tapos tayo dyan. Madadagdagan lain nating mga impacto. Ganun. Na ayaw. Ganyan yung lolo mo, masungit. Babalik tayo doon. Sinabi niya si Baligod, hoy, anong una sa lahat? Ayaw niyo sa corruption. Una sa lahat, kaya ka nandito kasi pinatawag ko kayo. Ganyan ka-attention to detail si Marcoleta. Kung si Tulpo yan, wala na yan. Bobo yun eh. Broadcaster man lang. Hindi ko naman sinasabing bobo yung mga broadcaster ha. Pero pag broadcaster ka lang, magmayabang kasi kahit naman yung mga artista ng mga senador dyan, si Tito Soto lang ang mayabang eh. Pero dahil si Tito Soto, matagal na siya senador. Pero sikat na sikat man siya, si Robin Padilla, di naman siya mayabang. Bongo, Bato de la Rosa, sikat na sikat, di naman yan mayabang. Tsaka matagal na rin silang senador kahit papaano, na sila, second term na sila. Ikaw isang taon pa lang, yabang-yabang mo na, Robin Tulpo, putangin na. Akala mo ikaw ang pinakamatalino dyan. Ikaw lang pinakamalakas ang boses kasi yung mga malalakas ang boses, bobo yan. Kaya baka mas matalino pa sa si Lito Lapid. Tinan mo si Lito Lapid, ang daming naipasan niya ng batas. Kumpara mo kay Rizal Ontiveros, ang ingay-ingay. Kumpara mo si Rizal Ontiveros kay Lito Lapid, mas marami nagawang mga proyekto si Lito Lapid kaysa sa kanya. Ang ina niyan kasi puro hal-hal, puro ngal-ngal. Ganyan kayo mga tulpo. Kung dutasin ng naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon at
kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o hapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. Grabe naman yun. Bumabars ka ha. Baligod, bumabars ka ha. Sabi ni Baligod, ninanakaw dito, pera lang, putang ina, pati kapangyarihan, ninanakaw na. Ganyan ka magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Kung pwede lang pati kulangot mo, nanakawin nila yan kung may presyo yan. Oh, pati panis na laway, nanakawin nila yan kung tinitimbang yan at may kikitain dyan. Lahat nanakawin nila, pati posisyon sa gobyerno, nanakawin nila. Mahusay ka doon, palakpakan natin si Baligod, punchline yan ha. At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po, sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito. At sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon. Take note ha. Marami pa silang alam and this is just the tip of the iceberg. Marami pa silang ilalabas. Doon tayo excited. Kaya kailangan magtuloy-tuloy talaga to. Yun lamang. At gusto namin sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. Yun, ako po. Human trafficking, namimili siya ng babae. Walang hiya ka. Oh, ano na? Oh, ingay-ingay mo. Ayan tuloy, lumalabas yung mga baho mo. Yan ang sinasabi sa'yo. Tahimik ka lang kasi kapag madumi ang pagkatao mo, kapag kabalasubas ka at manyakis ka, manahimik ka. Kapag may baho kang itinatago, huwag ka na magsalita. Pag lumabas yan, talagang putyang ikikis-kis sa mukha mo yan ng mga taong bayan. Kasi ikaw pinakamayabang, ikaw yung pinakakupal, tapos kinukupal mo lahat, tapos putyang kupal ka pala talaga sa totoong buhay. Kupal ka ba? Ay na human trafficker ka pala? Hindi ka lang magnanakaw, putang ina mo ka, human trafficker ka pa. Inasang ka kumukuha ng kapal ng mukha. Tingnan mo, bumalik kagad sa yung sinasabi mo na sobrang kapal ng mukha ni Cayetano. Pag tinaga mo, tatalbog. Putya sa'yo, hindi tatalbog, hindi dadapo. Pag tinaga yung mukha mo, hihinto. Sa sobrang kapal ng mukha mo, alam mo sa sobrang linis mo, sabi ko nga sa'yo, talaga malalaos ang sunrock sa'yo. Sa sobrang linis ng pagkatao mo, Erwin Tulfo, yung safeguard, baka magsara na yung kumpanya niyan dahil 99.9% lang yung nalilinis nila. Ikaw 110% nalilinis mo sa sobrang linis ng pagkatao mo. Putragis ka. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun, yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po ay... Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, paano mapagtanggol niya sarili niya? Inuna lamang po kasi namin itong panganak. Ang galing. Yung Cayetano, di ba? Wala kang sasabihin dito na chismis katulad ni Matibag ha. Wala kang sasabihin dito ng chismis katulad ni Boying Rimulya. Lahat ang sasabihin nyo dito, kailangan may personal knowledge kayo. Pag sinabi nyo na, nakatanggap si Trillanes ng maleta, kailangan, sino dito nagbigay? Ako, kailangan ganun. Hindi ba pwedeng, narinig ko lang. Kasi pagka ganun, katulad nito ni yung testigo nila dyan sa Kongreso, si Madriaga, yung kidnapper na putang ina nun, yung bobong kidnapper. Sa lahat ng kidnapper, siya yung pinakabobo, matakim na huli. Ito nga mga congressman, huli na, hindi pa nakukulong eh. Yan ang magagaling mga kriminal. Puta, si Madriaga bobo eh. Nagawa ka ng krimen, tapos magpapahuli ka.
Gayahin mo yung mga senador at mga congressman. Putsang ina mo, hindi magpapahuli ng buhay. Gayahin mo si John Vic Rimulya. Kitang-kita na hinaharang niya yung mga tao. Hindi daw niya hinaharang, pauwi na daw siya. Sila pa may kasalanan. Dapat ganun. Tanga-tanga mo. So kailangan may personal knowledge ha. Yung kayo mismo ha. Kasi para kung banggit man kayo ng pangalan dito, welcome yung tao na yan para ipagtanggol niya yung sarili niya. Hindi katulad nung nakaraang mga Blue Ribbon Committee hearing ha. Puro chismis, tapos hindi na pinapabayaan na makapagsalita. Makaribat yung mga mga sangkot. No? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a lead. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media, bababain ko na lang muna. No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Rimulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. We'll find out. There was news kanina na request siya to be here by Senator Win. But as we said, Senator Win has no authority. This is Tignan mo kung gaano kalawak ang utak ng isang abogado. Presumption of regularity. Ano yung ibig sabihin ng presumption of regularity? Let's just assume that he's here for regular purpose or for a good purpose or maganda yung kanyang purpose ng pagpunta rito or meron silang magandang dahilan. Let's assume na regular lang yan. Walang masama dyan. Let's just assume. Kasi hindi pa naman natin alam kung masama ba talaga yung pakay nila kaya nandito siya. So, assumption of regularity, parang presumption of innocence, parang ganun. Na kapag sinampahan ka ng kaso, hindi ibig sabihin, criminal ka na kagad. Magiging criminal ka pa lang kapag na sinabi na ng korte, kinunvict ka na ng korte, doon ka pala magiging kriminal. So, presumption of innocence. So naman, ganun din. Assumption o presumption of regularity. Ganun yung ganyan katalino si Cayetano. Patas siya. Gitna talaga siya. Huwag nating isipin kagad na masama yung pakay ni ni John Vic Rimulya. Let's think muna na let's presume na siya na maayos yung kanyang reason bakit siya nandito. Imbestigahan muna natin. Ganyan si Cayetano mag-isip. Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ay gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila doon sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Atty. Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Hindi ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami, sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema.
Kaya lang, ako na lang po ang nagsasabi sa kanila, isa-isa, na tulungan nyo ako, pagtulungan natin, na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi Ano nga ayusin yung problema, Marcoleta? Ikaw naman, oh. Ayusin ba yung problema? Ang problema nga sila. Sila nga yung problema natin. Walang hiya na yan, oh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pala